Good morning, guys! This is your Uncle Forge for another video na naman, no? Though ito yung continuation ng part video natin, no? Which is yung beta breeding. Paano mag-breed si Uncle Forge? Nga po to eh. So, today is April 1, alas 10 na umaga at Holy Week. So, bali ngayong alas 10, so ang ginawa natin is, kinuha natin yung mga may, yan, tatlong may lang gamit natin. I mean, tatlong pair, no? Or batch to may. So, bakit sila kaiba-ibang nasakap? Kasi kapag kinuha sila sa breeding tub, may mga laman, may mga subo-subo pa yan na fry. Ito may fry pa to dito eh. Ayun saan eh. May lumalong may pang fry. So, yun ang gagawin nyo kapag kinuha nyo yung main. Ilagay nyo na sa isang cup para may palabas niya yung ibang mga fry. Marami-rami din. Umaabot siguro mga 10 mahigit, mga ganun. So, ayun no. Bali, itong mga tinanggalan ko na ng baylis. Mga pre-swim na anong taybabaw na sila. Yan. Dami. So, isang batch lang yan. Yan ang ginagawa po mga apotopen. Nag-iisang batch lang kahit magkakaibang strain. Isang batch lang sa akin yan. Kasi paglaki yan, doon mo naman sila tawag to, i-jaharin na. Nakikita ko naman sila kung sino-sino sila doon. But, ayun, tatlong sila, isang batch lang yan. Ililipat ko sila mamaya doon na. Sa pink niyan, malaki-laki na. Para hindi sila siksikan. So, around 1 or hapon, doon ako naglilipat ng fry talaga. 100% yun ang ginagawa ko. Hindi ako naglilipat ng umaga kasi malamig ang tubig. So, masela sa mga fry, especially mga kaka-pre swim pa lang, no? Normally kasi talaga, 10 to 15 days ang pinaka-ideal na, no? Magandang ilipat yung mga fry sa grow-out mo. So, since na, as layo sinasabi, no? Kapag marik kang gamit yung breeding tub, mga ganyang tupperware, siksikan sila, no choice, kailangan talaga silang ilipat sa mas malaki, no? Pero, yung catch dun is kailangan alam niyo yung weight, anong oras yung sila ililipat, magandang temperatura ng tubig, no? Para hindi sila ma-water shock. Kasi talagang maselan talaga yung mga fry na yan. Okay, parang masaselan baby. Gano'n na lang kung isipin niya, no? So again, hindi ko siya dahil sa kailangan talaga ilipat dahil yun talaga, mandatory talaga to mga patutoy, no? So hindi ko na kayang maghintay pa ng 10 to 15 days. Kasi siksik, masyado marami. Pero kung konti lang sila dyan, okay lang sana mag-stay sila dyan ng 10 days. Alright? So mamayang hapon, ikakat ko tong video, continuous ko na lang kapag nalipat ko sila dun. Bali, siguro mga 1 hour na na acclimation, i-acclimate natin sila para hindi nila pansin na nalipat na sila ng So, ganun lang. Okay? Yo guys, so, well, ito na yung continuation ng ating video nga. So, sinabi ko nga, diba, isasali natin yung tatlong batch doon sa pink and pop na yan. So, hindi kasya yung isa. So, yung dalawa muna. So, nagkaroon tayo ng adjustment. Sabi ko mga laon na hapon tayo nagkalilipat. Pero, ngayong oras is 12 na. Sakto 12 nun. Hindi kainitan. Hindi sobrang init kasi medyo mild yung maaraw, no? So, meaning, yung tubig na, sakto lang hindi malamig at hindi rin mainit. So, yun ang pinaka-the best na time, no? Or, yung water temperature na, maglilipat tayo ng fry. Especially mga 5 days old, mga kaka-pre swim pa lang, no? Yun ay for me lang naman, Yun yung preference ko kapag maglilipat ako ng fry. Kailangan katamtaman, no? So, ayun. Since na, andyan, mga 30, isasalin ko na sila, pero nung isa, yun, susunod na lang siya. So, after nyan, mag-stay sila dyan ng 20 days. So, depende sa inyo. Pwedeng sa pinakamalaking growth na, then doon na sila mag-stay hanggang lumaki na sila. Or pag mayroon pa yung ganyang kalit, kasi dyan muna eh. Baka ko lilipat sa mas malaki. So, ayun lang. Bale, sana nakatulong at provide na idea sa inyo mga sa inyo pag-breed, no? So, kanya-kanya yung bossing, no? Paano pamaraan ng pag-breed. So, nasa inyo na yung mga patutoy kung paano nyo gagamitin yung mga proseso, no? Alright, so yan lang muna. This is part 2, no? So, abangan naman part 3. Siguro, na after 20 days na yung part, siguro, pag malaki-laki na sila. At tingnan natin kung isa nyo, then doon natin makita kung ilan yung magsusurvive. So, yun lang muna for now. Alright, so, good afternoon guys. Bali ito yung continuation ng video natin kahapon, no? Kung saan transfer tayo ng pre-swim na beta fry dun sa pink tub, no? So, nakita nyo kahapon yung tatlong batch ng mga fry, no? So, ngayon, nandito na sila, pre-swim na. Kaso, hindi naman ganun kita. Ay. Yan ko lang sila ito pinakain ng BBS. Ayan. BBS na yan sila yan, no? Kita ba?
So, yan. Yan, kumpulan na, no? Yan. Kita ba? So, yan na sila. So, mag-stay sila dyan up to 15 to 20 days. After ng 15 to 20 days, tsaka natin sila lilipat dun sa malaki-laki na. Alright? So, dyan na sila mas lalaki pa. Ayan. Gaya na itong mga to. Saffron natin na second batch. So, yan. Ganyan lang. So, yun na yun, no? Ang part 2 ng video natin, ng end ng part 2. So, abangan lang yung part 3. Pagkalipat natin doon, no? So, mga around 15 to 20 days yan, nakalipas na. So, yun lang. Thank you so much for watching. Please like and share and follow my videos, follow my TikTok, YT and FB account. Mga bossing, patutoy na. Better Forge. Gotta go.